Backless Enduro Cranks, Evo Seed Lightweight Cranks, also known as 5DEV Tagalog. Tara, tignan natin to. So ito na yung medyo deep dive video about sa Backless Enduro Cranks, also known as 5DEV Tagalog at Evo Seed. So itong 5DEV is a company from San Diego, California who creates bike components like stems, chain rings, pedals, handlebars, pulley wheels at pati nga wheelset meron sila. Pero ang isa sa pinakapopular na produkto nila ay yung cranks nila na R-Spec Trail Enduro. Maraming nahumaling dito gawa ng magandang disenyo at kakaiba. Pero bukod sa disenyo at itsura, isa sa mga nagustuhan ng mga mamimili ay yung choices of crank length. From 135, 145, 155, 160, 165, 170, 175. So meron kang 7 choices, depende kung gaano ka katangkad or anong preference mo. Pero merong con ang produkto nila. Ang mahal! So tayong mga buhay daga, na-miss nyo ba yan? Ngayon ko na lang ulit nabanggit yung term na yan. Pero yun na nga. Tayong mga buhay daga, hindi natin afford yung $550. $550? 32,000 pesos yan mga dudes. Totoo ba yan? Ang mahal, di ba? Pero syempre, itong mga nasa China, ay, kaya namin gawin yan sa mas murang halaga. Lumabas ngayon itong Backless Enduro Cranks at Evo Seed. Yung nasa atin ngayon ay yung Backless. Wala tayo ng Evo Seed pero I think parehas lang naman yan. And speaking of parehas, tinitignan ko yung mga photos ng 5DEV, grabe yung similarities. Yung hulma, itsura, yung hardware para sa preload, pati texture at paint job, magkamuka. Pwera lang dun sa cup na nag-hold ng pinaka-crank bolt niya. Yung sa 5DEV, hex yung interface. Pero yung sa Backless, parang yung sa pangtanggal ng Shimano crank cap. Though, sinubukan ko yung ganung tool dito, parang medyo malaking nandito sa Backless. So base sa mga pictures ng 5DEV at itong Backless na nasa atin, para bang iisang hulmahan lang ang pinagkuhanan nila. Common naman sa mga big companies na nag-outsource ng pagmamass produce ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. China. Dahil nga may mas makinarya sila doon at mura ang labor. At dahil ina-outsource nila ang paggawa ng mga components, syempre ipapasa nila yung design doon sa gagawa. At dyan nag-i-start yung mga pagkopya ng mga designs. Kasi nasa kanila na yung CNC program na tinatawag na G-code. At pwede nila itong i-execute sa kanilang MCU. Hindi Marvel Cinematic Universe ito ha, Machine Control Unit. Kaya nakokopya na nila yung actual na itsura ng mga produkto. So, kung meron man silang nilabag sa mga sinumpaang dokumento, out na tayo dyan. Sila nang bahalang magkasuhan dyan kung ganun talaga yung nangyayari. Pero nangyayari naman talaga yung mga ganyang bagay, hindi lang sa bike, pati sa ibang mga products. Ito ha, linawin ko lang, hindi ko pinopromote ang pagbili ng mga knockoffs. As much as possible, suportahan natin ng mga legit na companies. Pero, nandito na rin kasi yung produkto, so might as well, tignan na rin natin kung ano ba ang makukuha mo pag pumili ka. So ito yung box, simpleng box lang. Buksan na natin ito, wag na nating patagalin. Ito yung loob. Ito yung version na walang bottom bracket. Tanggalin na natin lahat sa box. So meron kang mga bolts, 3 yan with thread locker na rin. Ito yung mounting bolts para sa chain ring. Ito yung spindle niya, gawa sa aluminum. Ang taba kung ikukumpara sa Shimano. Gawa ng ito ay 29 kumpara sa 24 ng Shimano. So need mo ng dub bottom bracket para dito. Actually, bumili na nga ako ng bottom bracket na Backless din, ang brand, na may libreng inner and outer spacers. Balik tayo sa spindle. In fairness, ang ganda ng pagkakamachine ng parts na ito. High quality SRAM dub talaga yung design at CNC din. So, gawa ito sa aluminum, 7075. Yung 5DEV gawa yata sa 7050. Nung tinignan ko yung difference ng 7075 at yung 7050, parang sumakit lang yung ulo ko. So yung mga bakal dyan, ay mga magagaling sa bakal. Comment mo sa baba kung ano ba yung mga major difference ng mga yan. Anyway, itong Backless ay available sa 3 kulay. Silver, titanium, kulay lang, at yung black tulad nitong sa akin. Matte black ito, ganda ng finish, ang high-end tignan. Hindi rin naman siya mura, so dapat lang maganda siya. Pero hindi siya 32,000 pesos tulad ng orig na 5DEV. Merong naka-engrave na Backless branding and relatively magaan siya. Nasa 540 grams yung dalawang crank arms at yung spindle. Hindi kasama yung BB. 170mm ang haba nitong crank arms at yun lang ang haba, walang ibang choice sa Shopee like 165 or 160.
Pero yung Evo Seed sa Shopee, meron silang 165, 170 at 175. Pwede sa 68 at 73mm bottom bracket shell. Pwede sa non-boost, boost at super boost. Gawa ng SRAM interface ang crank na ito, so sa chainring offset talaga siya nag-a-adjust. May 3mm offset para sa mga naka-boost, 6mm offset naman sa mga non-boost, at 0 offset naman sa mga super boost. So sa chainring talagang adjustment. Speaking of chainring, compatible ito sa mga SRAM 3-bolt chainrings, basta same yung mount, papasok dyan. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So tara, ikabit na natin itong backless crankset. Ang paglalagyan natin pala ngayon ay itong GT Tamaraw trail bike ko. So bali non-boost bike ang pagkakabitan natin. So tanggalin muna natin yung nakalagay na crankset sa Tamaraw. Gawa ng kukunin ko yung chainring nito kasi SRAM direct mount at ito yung gagamitin natin. Ito na rin yung perfect time para linisin yung BB shell. Punasan mo na kasi pag nakabit na yung cranks, nakakainis nang linisin yan. So para sure, sinukat ko yung BB shell para malaman yung haba nito. Kailangan kasi yan para malaman kung anong spacers na kailangan ilagay. Actually, masakit sa ulo yung spacer configuration ng SRAM kasi may outer at inner spacers na kailangan ikabit. Pero may chart naman para dyan. So dahil 3-piece ang ating cranks, kailangan nating i-mount muna yung spindle sa left crank. Though, kahit saan mo naman i-mount yan, sa right man or sa left, okay lang naman. It doesn't matter. Huwag kalimutang lagyan ng grease yung mga thread para hindi mag-seize. Para pagtatanggalin mo na, hindi ka mahirapan. Then, kinuha ko yung chainring sa previous crankset na nakalagay. At swerte naman dahil 6mm offset ang chainring na ito, so pasok ito sa non-boost na bike na paglalagyan natin. So, 3 bolts lang naman yan. At hindi ka magkakamali ng lagay ng chainring kasi may isang position lang para maipasok yan. In fairness, ang pogi parehas ng matte black na chainring at yung crank arms. Stealth nung itsura, minimalist lang. Bumagay din yung itsura ng chainring sa cranks. Kabit na natin yung bottom bracket. 24 notches itong BB na ito, so kailangan ng specific na BB tool. Usually yung mga 12 notches na pang dub, gagana dyan. Of course, grease sa threads ng bottom bracket shell. Standard na dapat yan. Basta, pag sisikipan mo ang BB, laging papunta sa likod ng bike ang ikot. May arrows naman yan sa BB kung anong direction. Sabi ko nga kanina, sinukat ko yung BB shell ng bike para malaman yung kailangang spacers. Refer to the chart para malaman mo kung ilan ang ilalagay mo. Iba-iba kasi tayo ng bike, so mas okay kung magre-refer ka sa chart. Lalagay ko na lang yung link ng chart kasi weird na wala sa SRAM website, nasa ibang site. Yung sukat ng spindle nitong backless ay yung normal MTB, hindi yung wide. Alam ko si 5Dev sell different lengths depende sa haba ng BB shell mo or kung anong bike ang meron ka. Pero si Backless at Evo Seed wala yatang ganung option. Yung normal na dub length lang which is 130mm. So bago natin ilagay yung spindle at crank arm, lagyan muna natin ng grease yung part na sasampahan ng bearings ng BB. Sa magkabilang gilid lang naman yan. Konti lang para hindi kaalat yung grease. Punta tayo sa right or drive side ng bike para malagay natin yung crankset. Inuna ko ng pinasok yung side na may spindle. Then, kinabit ko na yung arm na may chainring. Syempre, dapat opposite yung arms na yan kasi kung iisang side lang yung mga arms na yan, para kang kangarong pepedal niyan. Ang gagamitin mo palang panghigpit dito ay 8mm na hex key. In fairness, initial ikot pa lang napaka-smooth na, walang kasabit-sabit. Pero, hindi pa tayo tapos. Kailangan pa nating higpitan yung preload kasi kung hindi mo hihigpitan, aalog yan ng side to side. So kailangan nating tanggalin yung alog na yan gamit yung preload ring. May bolt lang yan, luluwagan mo lang, then pipihitin mo lang yung ring pa clockwise. Then hihigpitan mo yung bolt ng ring. Hindi naman kailangan sobrang higpit. Pero isa to sa mga kinakainisan ko dito, hindi pa nila ginawang allen yung bolt na yan. Phillips pa yung nilagay nila. Well, part siguro yan ng cost cutting nila sa product na ito. So yun, hindi naman tumigas yung ikot ng cranks, smooth na smooth pa rin. Walang sabit kahit naka-preload na siya. So yung installation, basic na basic. Kung may idea ka kung paano mag-install ng SRAM cranks, same lang yung procedure. Yung pinaka-chainstay pala ng bike ko, yung total width nun kung saan tumututok yung dulo ng crank arms ay nasa 11.7 cm. Yung pagitan ng crank arm sa chainstay may 1.5 cm pa. Sinukat ko yan kasi may ibang bike manufacturer na medyo malapad yung width ng mga chainstay nila, lalo na kung naka-plus size yung mga tires. Sa case pa nga nung pinsan ko, shoutout kay Kuya Jun, yung NX niya na crankset tumatama sa chainstay ng bike niya, na kahit maglagay na kami ng sagad na mga spacers, dumadampi talaga eh. So may mga ganong problema talaga, lalo na kung naka-plus size na tire ang bike mo.
Kaya binigay ko yung mga measurements na yan para meron kang pagbasihan kung pasok ba sa bike mo yung crank arms na ito. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. About sa tibay, hindi ko pa masasabi. Gawa ng hindi ko pa natitrail ang cranks na ito. Pasensya na, wala talaga akong time para mag-trail gawa ng nasa gitna ako ng paglilipat ngayon. Alam naman ng mga masugid nating taga-subaybayan. Pero sa gaan ko kasi, I'm 53 kilos by the way. Yung mga cranks na ganito, kahit italon-talon ko ito, hindi ito masisira sa akin. Yung mga basic cranks nga tulad nung dating nakakabit dito na mas cheaper yon, mas basic yung construction at mas manipis yung mga materials, tinitrail ko wala naman nagiging problema. Ginampa nga ni Papa Jesus dyan yan eh. Wala naman naging problema din. Mabigat pa nga sa akin yan, though relatively nasa sub 60 kilos pa rin naman si Papa Jesus dyan. Basic cranks pa yun ha, okay naman. Paano pa kaya itong mas beefier yung construction? Mas malapad at mas maganda yung mga material. Pero ang sinasabi ko, kung tibay, hindi ako yung perfect na tao para magsabi nun, gawa ng magaan nga ako. Kumbaga, kayang isupport ng mga basic components yung weight ko. So kung halos nasa same ballpark ka ng weight ko, pretty much kaya mong i-trail ang mga ganitong cranks. Kung heavy rider ka, hindi ko alam. Buy at your own risk yan. Yung totoong 5dev nga yung first iteration ha, yung unang version, nagkaroon ng problema. Pero yung ginaya nitong knockoff na ito ay yung bagong version. Dito mo malalaman na yung bagong version yung ginayahan kasi ito yung bagong version at ito naman yung luma. Magkaiba sila sa part na ito. Then ito naman yung backloss, same nung bagong version. Kahit yung sa mount ng chainring, ito yung luma at ito yung bago. Ito naman yung backloss at ito yung bagong 5dev. Sobrang similar, pero malamang may mga few millimeters differences yan. Syempre, yung mga knockoff, hindi naman nila 100% kukopyahin yung mga yan para iwas kaso. Kung nagbabalak kang bumili, kung casual trail rider, hindi ganun kabigatan tulad ko, okay lang siguro. Pwede mo i-trail yan. Kung heavy rider at matindi yung riding na ginagawa mo, like jumps, drops na matataas, buy at your own risk. Pero kung gusto mo talaga gawa ng itsura at basic lang naman ang riding skills mo, maglalagay ako ng link sa description sa baba. Yung backcross at evoseed dyan, lalagay ko dyan. Puntahan nyo na lang para makita nyo yung actual price. Then, may ilalagay akong link ng 5dev na iwasan nyo na kasi ibang-iba at medyo substandard talaga ang gawa. Huwag nyo nang bilhin yun. Lalagay ko yung link para makita nyo yung itsura nun. Isusulat ko naman na huwag nyong bibilin yun. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. At yun, ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam! Lalagay ko yung link para makita nyo yung itsura nun. At yun, ako nga pala si Nat na... Sabi ang ingay ng mga pusa.